Gagawa po tayo ng masarap na Sans Rival. Ang Sans Rival po ay galing ng Pransya na ibig sabihin ay no rival. Ito po ay hatid sa inyo ng Lloyd's Kitchen Kiniing at Gourmet Kiniing at hatid po sa inyo ng Chef Nuts Cronuts. Okay, kailangan po natin ng 12 na egg yolks at kailangan po natin ng 12 na egg white. Kailangan din natin ng 1/2 cup all-purpose flour, 1 cup crushed cashew nuts, 2 cups granulated sugar at 2 teaspoon cream of tartar. Mag-preheat po tayo ng oven sa 150 degrees Celsius. So, kailangan po natin ng oven. Una po natin gagawin, ilagay po natin yung cream of tartar sa ating egg white at i-beat po natin siya hanggat sa maging fine yung kanyang bubbles. Kung gumagamit po kayo ng hand mixer, I suggest na half ng recipe ang gamitin nyo kasi mahirap pong i-mix pag hand mixer. So eto po, malaking mixer yung ginamit po natin. At pag fine na po yung bubbles, eto na po. Ilagay po natin yung mga white sugar, yung granulated white sugar hanggang sa mag-soft peak or maging stiff yung ating mirang. Yan po, dahan-dahan po nating ilagay yung ating white sugar habang ito po ay naghahalo. Malalaman po natin na pwede na po yan pag medyo may soft peak na po. Okay, so try po natin. Eto po, dapat ganyan po yung ating mirang para pwede na. At mag-prepare po tayo ng 3 pans na 12 by 18. Lagyan po natin siya ng wax paper at harina. At i-mix po natin yung cashew nuts dito po sa ating mirang. Gumamit lang po tayo ng rubber scraper or spatula. I-mix po natin kasama po yung harina. Haluin lang po natin. Hindi po natin kailangang haluin ng mabilis. Dahan-dahan lang po. Okay, pwede na po yan. Ilagay na po natin sila sa ating mga pans. Hatiin po natin ng pantay. I-flatten po natin yung ating mirang o meringue. Gumamit po ng kutsilyo or spatula. Okay, i-flatten po natin siya ng pantay na ganyan. Gawin po natin yan sa lahat ng ating mga mirang. Bali, 3 layer po yung gagawin po natin. Okay, so i-flatten po natin by 1 centimeter. Saka po natin siya ilagay po sa ating oven at i-bake po natin ng 30 to 40 minutes hanggang maging golden brown sa 150 degrees Celsius. Okay, so kailangan po talaga ng oven sa recipe po natin. At pag naluto na po yung ating mga mirang, eto na po siya. Baliktarin po natin siya habang mainit. Okay? So, pag lumamig na po kasi yan, hindi na po halos matanggal yung kanyang wax paper. Okay, yan po. I-chill po natin siya ng 1 oras bago po natin siya i-assemble. Gawin naman po natin yung ating butter o yung ating mga frosting. Ang una po natin gagawin yung ating 12 na egg yolk. Ito po, handa na po siya. Mag-double broil po tayo, magpainit po tayo ng tubig. At yung ating stainless bowl, ilagay po natin yung 1 1/2 granulated na white sugar. At gumamit po tayo ng wire whisk. Haluin po natin. At ipaibabaw po natin dito sa kumukulong tubig. Make sure po na hindi sumasagi sa kumukulong tubig yung ating pan. Ganyan po siya, no? Hindi po siya sumasagi. So, habang linuluto po natin, ito hinahalo po natin para hindi siya magbuo-buo. Haluin po natin siya hanggat sa maging creamy. Ilagay po natin siya sa mahinang apoy para hindi po siya maluto na parang scrambled egg. Ituloy lang po natin siyang i-mix ng about 6 to 7 minutes. Okay? Hindi po natin siya sosobrahan sa kanyang paghalo. At pag natapos na po natin itong ihalo at naging creamy na po yung ating mixture, palamigin po natin siya. Ilagay po natin siya sa electric fan or kaya ilagay po natin sa loob ng chiller.
At ito po yung gagawin po natin. Kailangan po natin ng butter. Gumamit po tayo ng unsalted butter. Pero pwede naman rin tayong gumamit ng salted butter. Actually, itong ginagamit ko, Dairy Magic. It is actually margarine. Pero mas masarap po siya pag butter ang gamitin nyo talaga. I suggest po, pwede po yung Magnolia. Or pwede na rin po yung Dairy Cream. At ilagay po natin yung ating egg mixture kanina na ating linuto sa double broiler. Make sure na malamig po siya. Galing po siya ng chiller. At haluin po natin siya dito sa ating mixer. Ilagay po natin siya sa top speed hanggat sa maging fluffy. Mga 8 minutes po yan na hinahalo natin. Pwede na po yan. Okay, so yan na po. Pwede na po yan. Tanggalin po natin at mag-assemble na po tayo. So ganito lang po yung gawin natin. Ilagay po natin siya sa pan. Mga ganyan po. Or ilagay nyo po sa cake box. At ilagay po natin yung ating butter mixture. Una, ilagay po natin muna dito sa isa. Saka natin ipaibabaw yung mga susunod na layer. Pero bago po natin ilagay yung susunod na layer, lagyan po natin siya ng cashew nuts. Iyan po. Masarap po ito na panghimagas. Ilagay na po natin yung second layer, saka po natin ilagay yung ating butter. At spread lang ulit po natin. The same process. Ilagay po natin ulit yung ating mga cashew nuts. At ilagay na po natin yung third layer ng ating Sans Rival. At sa natitira po nating butter, ipaubos na po natin ito dito po sa ating Sans Rival. I-coat na po natin siya. And yes, by the way, this recipe is brought to you by Chef Nuts, Cronuts at Lloyd's Kitchen dito po sa The Old Baguio, Transient House and Cafe. So para makatipid po tayo sa butter, tanggalin natin yung mga rough edges. Saka natin ilagay yung ating mga butter. Gamit lang po ang kutsilyo or spatula or rubber scraper. Ilagay po natin ang lahat ng mga natitirang butter. Saka po natin ilagay yung ating mga kasoy. Yan po at pag nalagay na po natin yung kasoy, ilagay po natin siya sa ating freezer. At slice po natin yan pag pwede na pong kainin. So yan po ang ating Sans Rival.